Ang pag-uusapan natin ngayon ng Sama Q70 AIU Cooler, isang premium na all-in-one coolers na galing sa Sama. Ang Sama nag-offer sila ng mga cases, AIU coolings, mga air cooling, at pati na rin yung mga PSU natin. So may review na ako sa isang case nila at saka PSU at nagustuhan ko naman yung performance nito. Pero ngayon magpo-focus tayo sa Sama Q70. Ang presyo po nito sa Pinkel Hub is nasa 7,780. Napakamura niyan para sa isang AIU coolers na merong LCD display at maraming accessories. So papakita ko muna sa inyo yung mga accessories at laman ng box niya. So ito yung box natin. Then sa loob ng box ito yung radiator natin na may kasamang tatlong fan. Itong fan na to pinaka nagustuhan ko talaga, Type-C na daisy chain. So walang makalat na kable o kung ano pang mga connection mo. Talagang pagdidikitin mo lang to through Type-C. Meron din tayong screw dito para sa AMD tsaka Intel at may free na thermal paste na po to. Unlike sa mga ibang nabibili natin na mga AIU coolers, hindi kasama ang thermal paste at bibili pa tayo kapag nagbago tayo ng isang cooler. So meron din tong 120mm fan frame bracket para dun sa LCD niya at meron din tayong desktop stand. So papakita ko sa inyo mamaya kung anong gamit ng desktop stand at itong frame bracket natin. Then may mga Type-C cable din tayo dito at saka USB para dun sa desktop stand. At nakakatuwa lang talaga sa Q70 ng Sama na makakakuha tayo ng maraming accessories sa ganyang kamura. So meron tayong free install na 100mm na fan dito, RGB po yan. Ito po yung mga itsura niya. Depende sa inyo kung nagugustuhan nyo yung mga gatong design. Ako napopormahan talaga ako at napaka-simple niya lang. Meron tayong LCP blade at fluid dynamic bearing po yung ginamit dito. At sabi ko nga sa inyo kanina, yung daisy chain nito naka Type-C na, wala na mga cable o kung ano-ano pang sagabal sa mga fan natin. Talaga mas madali na siyang ikabit kumpara mo sa mga naka-wired na fan. Pero ang pinaka-highlights talaga dito sa Sama Q70, meron tayong 2.8 inches IPS display, naka 480x480 resolution at 500 nits brightness. So saktong-sakto yung nits brightness nito para sa mga AIU coolers. At para sa akin, malinaw tsaka maliwanag. Hindi mo isipin na naka-IPS display lang kasi maganda yung resolution na nilagay dito. So hindi lang yon, may mga free load themes na nakalagay dito at marami ka talagang pagpipilian. At depende yan sa pangangailangan mo kung gusto mong makita yung CPU usage o GPU usage o kaya yung mga temperature natin. At marami kang pwedeng paglarawan dito. Hindi ko na maisa-isa sa inyo pero ito yung mga iba't ibang themes na nilagay ko dito. At ang pinaka nagulat ako dito, hindi lang yung mga themes na pwede mong paglaruan o pwede mong palitan. Pwede ka rin maglagay ng gusto mong video kahit na mukha mo dito sa LCD ng Sama Q70. So napakaangas ng features na to na pwede tayong maglaro ng ganyan. At yung mga accessories, ito yung fan bracket natin. Kung gusto mong ilagay kung saan yung fan bracket natin pwede. Ako hindi ko na nilagay kasi wala akong paggagamitan talaga. Pero kung gusto nyo na ilagay kung saan na pwedeng kapitan ng 120mm na fan, pwede po. Pero kung ayaw nyo naman ng ganito, meron tayong choice na desktop stand. Ito pwede mong ilagay sa desk natin sa harapan mo mismo habang naglalaro tayo o nagkatrabaho tayo na makita natin agad yung temperature natin tsaka usage natin sa PC. So napakaganda ng features na to. So makukonect mo yan dun sa accessories ng via Type-C niya. At plug and play na talaga. Wala ka na ibang gagalawin pa na settings. At sa pa, kung tinanggal nga natin yung LCD display natin, meron din siyang isang kasamang pamalit. So nakalagay lang siya ng logo ng Sama. At kahit na kung saan nakalagay talaga yung LCD natin, hindi maasapawan yung itsura ng AIU coolers natin o PC natin. So napakaangas ng features na yan. At hindi lang yon, pwede mo rin idikit to kung saan. Kung ayaw mong gamitin yung stand nito, pwedeng idikit mo to sa PC mo o kahit saan dahil meron po siyang magnetic dito sa likuran. So napakagandang features niyan para sa isang AIU coolers. Meron ng kulay black dito pero may pagpipilian naman tayong ibang kulay like itong white. At kung gusto niyo makita yung ibang features nito, pumunta lang kayo sa website nila na Sama Gears at ilalagay ko sa link sa description para makita niyo yung full details. So pwede nga ito sa Intel tsaka AMD, pa-flash ko na lang kung ano yung compatibility nila at napakadali lang naman i-install ng cooler na to. At hindi naman ako nahirapan talaga, naka AMD ako dito. At shoutout sa ASRock na nagpadala sila ng magandang motherboard. Ito yung X870E nila na Tachi. Napakaganda ng motherboard na to, sobrang iron talaga at matibay din yung material. So may kamahalan lang talaga itong motherboard na to pero ilalagay ko na rin yung link sa description at nakatulong talaga sa bagong build natin dito. Then napakaganda ng performance ng cooler na to. Yung dati ko kasi hindi ko na mention kung ano yun. Talaga yung idle ko is nasa 50 pero dito pumapalo lang siya ng 41 to 42. Depende rin sa room temperature natin yan. Pero sa nakikita kong temperature niyan, napakalaki talaga ng agwat kumpara ko dun sa dating cooler ko. So i-update ko kayo after a month kung anong performance talaga at magbibigay na rin ako ng mga benchmark pag nagamit ko talaga siya ng todo. Pero para sa akin, highly recommended ko tong cooler na to. Mabibili natin sa Pinkel Hub. Napakamura niya na 7,780 lang. So nung dumating sa akin to, akala ko nasa 12,000 to 15,000. Hindi ko inakalang 7,000 lang talaga. So lahat ng link lalagay ko sa description para makita nyo at I hope na nakatulong ako sa inyo. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.
lay down and I play dead and I stay dead. Baby, you'll get